Bago natin simulan ang kwento, ay sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang naputol nating kwento. Simulan na natin. Sa pagpasok niya sa Rueda, biglang naramdaman ni Carpio ang malamig na pagtingin ng lalaking matanda na kasama ni Temyong. Tulad ng dati, tahimik itong nag-uusal. May kung anong mahika na ginagamit laban sa kanila. Pero nang sandaling yun, parang may ibang nangyari. Nang magsimula kasi ang laban, agad lumundag ang tandang ni Temyong. Mabilis at agresibo tulad ng mga manok na nauna nito. Ngunit bago pa nito natamaan ang manok, isang mabilis na ginawa naman ng pag-ilag ni itim na manok nito. Ang manok nitong si Carpio. Isang malakas na lipad ang ginawa nito at isang malakas na sipa ng paang may tarik. At bigla na lang bumagsak ang pulang tandang ni Temyong. Natahimik ang mga tao sa sabungan at biglang nanlaki ang mga mata ni Temyong. Sa unang pagkakataon na iyon, animoy hindi gumana ang orasyon ng matanda. Si Carpio naman na nasa kabilang banda, hindi napigilan ang sarili. Napatalon ito sa sobrang tuwa. Tama ba tong nakita ko? Yes! Panalo ako! Panalo ako! Sigaw ni Carpio na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ang malaking pusta at ang ingay ng mga sabungero, lahat ay napuno ng kaguluhan. Si Temyong naman, hindi makapaniwala. Napatingin ito sa matandang lalaki na palagi niyang kasama. Ngunit sa halip na magalit o mainis, nakita ni Carpio ang ekspresyon sa mukha ng matanda na kakaiba. Tila isang pagtitig o pagkilala. Napahanga kay Carpio ang matanda habang pinagmasdan nito ang itim niyang manok. Dahil dito, isang kaisipan na naman ang bumalot kay Carpio at napatanong sa manok niya ng, ano ka ba talaga? Isa ka bang engkanto? Pag-uwi ni Carpio galing sa sabungan, magaan ang kanyang pakiramdam. Matagal na niya itong hinihintay. Ang muling maramdaman ng siglaan at biglaang panalo. Ngunit sa pagbaba pa lamang ng kanyang dalawang paa sa harap ng tindahan, alam niyang may mas mabigat pa siyang harapin. Nakaharap kasi sa kanya si Pilo sa may pinto. Bakas sa mukha nito ang pagkagalit at pagkadismaya. Anong ginawa mo, Carpio? Matigas na wika ng kanyang ama. Hindi na kailangang tanungin ni Carpio ito kung paano nito nalaman. Sa isang maliit na nayon tulad ng kanila, madaling kumalat ang balita tungkol sa mga dating sabongero na muling naghimagsik at bumalik sa dating gawain. At may panibagong manok na hindi basta-basta. Hindi ko sinasadyang bumalik, pero hindi ordinaryong manok itong itim kong manok, tay. Hindi ko kayang hindi siya ilaban dahil nagpapahiwatig siya ng mga hindi ordinaryong pagkilos. Wika ni Carpio dito. Lalo namang nandilim ang paningin ng kanyang ama at napawika pa ng, ilang beses na tayong talunan, nalugmok. Ilang beses na tayong nawalan. Hindi mo ba naintindihan ang leksyon natin? Ano na ngayon?
bigla kang bumalik sa gawain na isinumpa natin noon. Pero tay, ibang-iba si Itim. Hindi siya gaya ng ibang manok. Para siyang ipinadala mismo ng tadhana. Tingnan mo naman, nanalo tayo at sa wakas, tinalo natin si Temyong. At ano naman ngayon, Carpio? Ano na ang susunod niyan? Aasa ka na naman sa swerte. Babalik ka na naman sa dating bisyo. Seryoso at galit na wika ng kanyang ama. Hindi naman nakasagot si Carpio dahil alam niya yung katuwiran at sinabi ng kanyang ama ay pawang katotohanan. Pero sa puso niya, may nagbahagi ditong nagsasabi na hindi lang ito tungkol sa sugal. May malaking dahilan kung bakit napunta sa kanya ang itim na manok. Nang maya-maya ay may biglang huminto na kalabaw sa tapat ng kanilang tindahan. At nagulat sila dahil si Temyong pala at ang matandang kasama nito na bumaba din ng kalabaw. Ngumiti ito nang makita si Carpio. Magaling, Carpio. Hindi namin inakala na may tinatago ka palang alas laban sa amin. Ang ganda ng ginawang laban kanina. Pagbati ni Temyong sa kanilang mag-ama. Hindi na sumagot si Carpio, pero ramdam niya ang titig ng matandang kasama ni Temyong sa manok niya. Matatalas ang mga mata nito na para bang binabasa ang kakaibang manok na nasa kanyang bisig. Diretso na tayo sa usapan. Bibilhin ko ang tandang mo, Carpio. Sabihin mo lang ang presyo. Biglang bungat naman ni Temyong. Napatingin si Carpio sa kanyang lolo, ngunit hindi ito nagsalita. Pasensya ka na. Hindi ko siya binibenta eh. Mariing sagot dito ng binata. Natawa naman itong si Temyong at nagwika ng Nagbibiro ka ba, Carpio? Alam mo naman kung gaano kalaking halaga ang kaya kong ibigay. 5 pisong libo o 10, kaya ko yang bayaran. Mas lalo namang tumigas ang mukha ni Carpio sa kanyang mga narinig. Di ba sabi ko na, hindi ko ito binibenta. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Temyong ay hindi galit, ngunit yung matandang kasama nito ay mas lalong tumalim ang titig nito sa itim na manok. Maya-maya lang, sa unang pagkakataon, dito na nagsalita ang matanda. Saan mo nakuha ang manok na yan, iho? Malumanay na wika ng matanda. Nagbintig naman ang tinga ni Carpio at nagwika ng, wala na kayo doon. Basta ang alam ko, akin ang tandang na ito at hindi ko siya binibenta. Tumango-tango naman ang matanda, saka bumaling ng tingin kay Temyong. Hindi ito ordinaryong manok, Temyong. Wika ng matanda. Yan na nga ba eh. Yun ang sinasabi ko. Sabat naman ni Carpio. Hindi mo ko naintindihan, bata. Ang manok na yan may dalang misteryo at kung hindi mo alam ang tunay nitong pinagmulan, baka isang araw, ikaw mismo ang pagbabayarin nito. Mahinang matigas na sagot dito ng matanda. Anong ibig niyong sabihin? Buong tapang na sagot naman ni Carpio. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Tumalikod ito at muling sumakay sa kalabaw. At sumama na rin si Temyong
na inis sa mga nangyari. Mag-iba rin ang ihip ng hangin, Carpio. Kapag nagbago na ang isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Huling wika ni Temyong bago ito tuluyang sumakay. Habang papalayo ang karosa, naramdaman ni Carpio ang mabigat na sinabi ng matanda. Napatingin siya kay Itim na tahimik sa kanyang braso. Ano ba talagang totoo? Sino ka ba, Itim? Tanong niya sa kanyang isipan sa kanyang manok. Tahimik na naglakad ang mag-ama. Walang imikan. Alam ni Carpio na masama pa rin ang loob ng ama niyang si Pilo, ngunit hindi niya alam kung paano ito ayusin. Pagdating niya sa kanilang pamamahay, dahan-dahan niyang inilagay ang itim na manok sa lumang kulungan. Tila ba ikaw ang dahilan ng lahat na ito? Mahina niyang bulong sa maitim niyang tandang. Sa kabila ng lahat, hindi niya magawang maitapon o ibenta ang manok na ito. Pakiramdam niya, mayroong mas malaking dahilan kung bakit dumating ang manok na ito sa kanyang buhay. Sa paglipas ng oras, bumigat ang simoy ng hangin. Napansin ni Carpio na masyadong tahimik ang buong paligid. Maging ang mga kuliglig ay napakatahimik. At ang dalang hangin ay merong dalang kaba sa hindi mapaliwanag. Maya-maya lang ay biglang nagising ang mag-ama sa hating gabi. Gawa ng may isang malakas na gargal na tunog na nanggagaling sa dilim. At kasunod nito ay merong mga yabag at kaluskos sa paligid na tila nagmumula sa labas ng bahay nila. Napabalikwas si Carpio dahil hindi normal ang ingay sa paligid. Maging ang kanyang ama na si Pilo, magamat may edad na, ay dali-daling bumangon at sumilip sa bintana. Ngunit sa kanyang pagsilip, agad siyang napaurong at napasigaw. "Aswang! May aswang sa labas!" Nanginginig si Carpio dahil magmula pa noon, hindi pa siya nakakita ng aswang. Pero narinig niya ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito. Kaagad kumuha ng itak ang ama niyang si Pilo. Sa labas naman, unti-unting lumitaw sa kadiliman ang mga anino ng mga nilalang. Mahaba ang kanilang mga kuko, pulang-pula ang mga mata, at may matutulis na ngipin na bumabakat sa maitim nilang mga balat, at nasa 3 ang bilang nito, at dahan-dahan na silang lumapit. Pero bago pa man sila makapasok sa kanilang pamamahay, isang ingay na umalingaw-ngaw. Sa kapaligiran, isang malinaw na tapang na sigaw ng isang tandang. Nagulat naman dito ang mag-ama nang makita nilang may gumagalaw sa kadiliman. Isang anino na tumalon galing sa kulungan, at ito yung itim niyang tandang. Sa isang iglap, bumangga ang isang itim na manok sa isang aswang. Dito na napasigaw ang halimaw na tila napaatras. Animoy nasusunog ang mga balat. Nagulat ang mag-ama nang lumaban ang itim nilang manok. Napakabilis nitong gumalaw. At sa bawat hampas ng matutulis nitong tahid ay nag-iwan ito ng sugat sa balat ng mga halimaw. At 3 aswang na kanina'y
punong-puno ng kumpiyansa ay biglang nag-aalangan. Muli siyang lumundag ng mas mabilis at mas malakas. Sa isang iglap, napalundag ang isang aswang, duguan ang katawan, at napasigaw bago tumakbo papalayo. Dito na nagsiktakbuhan ang mga aswang papalayo sa bakuran ng mag-ama. At sa loob lamang ng ilang minuto, nawala na ito sa kadiliman. Tahimik na bumaba si Itim mula sa kanyang paglipad. At nagulat sila at bumalik din ito sa kanyang kulungan na parang walang nangyari. Napahawak naman si Carpio sa kanyang dibdib habang naghabol hininga. At si Pilo naman ay nakatulala, hindi makapagsalita sa mga nangyari. Okay mga kapinundong baryo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Maraming salamat. At shoutout sa mga sabungerong nakikinig, sa mga mahilig sa mga tandang o manok panabong. Comment nyo nga sa baba kung sino yung mga nakikinig dito para malaman ko rin. Maraming salamat.